Hanggang nagdako pa kung paano ko katakutan yung ng gulo. Kung paano pinatatayo ng mga kwentong kababalaghan ang balahibo ng aking buong katawan at ang magtagong sa yakap ng aking mga tahanan at kaaway kong ginagawa. Sa kanilang piling ay nawawala ang takot. Napakadaling pawiin ng mga lungkot sa isang punot lamang ng biskwit, stick-o, at ang paborito kong tsakin na palagi kong bitbit ay walang katumbas ang saya. Walang sakit na hindi nagagamot ng hilot, bimpo, at tempra. Walang kahirap-hirap na naipipikit ang mga mata sa oras na tanging boses na lamang nila ang naririnig. Hanggang sa tuluyan ang makatulog sa pagitan ng kanilang mga bisig. Walang madilim na gabi. Lahat ay tila kay liwanag sa kanilang tabi. Maging nung una akong nadapain, hindi ko makakalimutan kung paano ako bumiyaw ng napakalakas. Nung nakita ko ang pagdanap ng dugo sa aking binti, ngunit ng pag-aatubili nila akong itinayo. At sa isang bahid lamang ng nitidong gamot, mabili ko ay kaagad din naglako. Sila ang nagturo sa akin kung paano kumalma, kung paano punasan ang mga luha kapag ang mga sugat ay naghihilom na, ngunit hindi nila itinuro na may mga sugat palang hindi kayang gamutin ng kahit anong likido. May mga hapdi pala na hindi kayang idaan sa bahid ng bimpo, stick-o, na kalaunan ay naging sigarilyo. Mailalakas pa pala ang aking paghiyaw, sapagkat noong tumalikod ang haligi ng aking tahanan ay natuto akong sumigaw ng walang ibang nakakarinig. Natuto akong matulog. Ang sariling paghigbi lang ang tanging naririnig. Natuto akong yumakap sa kinahihindikan kong dilim. Dahil kung meron man dapat katakutan ng isang usus na batang gaya ko. Ito ay hindi pala mga kwentong kababalaghan. Ito ay ang kalinga mula sa mga yakap na kumukupas kasabay ng panahon. Ang voluntaryong paglisa ng isang taong ang tanging iniwan ay dugo na nananalaytay sa iyong katawan sa isang basag na tahanan. Natuklasan ko na ang paglikha ay hindi para sa lahat. Dahil minsan, yung pinagbuhatan ng sarili mong hiningaan siyang buhay na papatay sa'yo.